Salamat kayo sa mga men, no? Nandun kayo ang kanta, Faithful Man. So, pinood nandun, no? Faithful na sila. So, dito maglugay mga bata, you can go to your class sa likod, okay? And also, ang mga bata, okay, ang mga bata. Ang 10 years old below, at tumunito, 11 and 10, 10 lang, 10 lang. Okay. Pabiling sila. 11 and 12, pabiling sila. Karong hapon. Salamat sa kanta. Salamat men, no? Mas first time of practice, pero still, nakahuntay ako. Gulba maganda, no? Gulba. Anak, din na. Okay, madugay, masanay ta. Okay. The first time, mamagod ka ron. So, siyempre, anak, din na. Basta first time pa, ulaw-ulaw, pag din na. Tapos din na, gitawag na ulaw-ulaw. Okay, minor seat, ka lang naihangin para dili ka maigangan, kaya makalimuot ka agad. Okay, mula mo ka nang buot sa panahon. Wala kay hangin. Okay, wala kay hangin na normal na hangin. Okay, andam na. Andam na buminaw sa pulong sa Ginoo. Amen? Once again, mayong gabi sa tanan. Beautiful. Tama? Ano lang, beautiful, tama. Sabi na ko. Ang futuro is utto, tama no? Ang futuro is utto. Ito magugay, ito mga Biblia in the book of 1 John. 1 John chapter 5, verse 11 down to verse 13. Familiar verse? Now, ipadayon ako ang mensahe last Wednesday. Itong last Wednesday, wala ito na human. Tulo na ito ka points, but unong ni kabuok. And then, ako lang tagaan o gamay nga review ang atong nagian. Then, kumakita mo ang 1 John, unang ahuan, Kapitulo 5, versikulo 11, hangtod sa 13. Tindog. Kumakita mo, tindog, okay? Ato ang tulaan. Check mic. Okay? Ato ang tanawon, ato ang Biblia. 1 John, doon na sa pinakalas na book. First and second, 3 John, Jude, and what? Revelation. Okay? Tanaw na ito ang pulong sa Ginoo regarding sa itong itawag nga pagtulunan. Now, ang title sa mensahe, this is Wednesday, Believing and Understanding God's Promise. So, kanya itong tulunan karon dili ni promise sa baptist, dili po ni pagtulunan sa baptist, pero gikan ni sa pulong sa Ginoo. Amen? And hope na makatuon ta ani. Chapter 5, 1 John 5, verse 11 down to verse number 13. Familiar verse o importante nga verse ni siya. So, hope makatuon ta ani. And then, ang mga puntos atong agian karon nga okay, gabi. So, atong basahon sabay, okay? Verse 11 down to verse 13. Ready, start? Begin. And this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. Verse 12. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Verse 13. These things are I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Let us pray. Lord, once again, thank you for tonight. Salamat, Lord, karon nga gabi, magatag ka na mo, Lord, makalungog na po sa iyong pulong. Salamat, Lord, sa mensahe ganina, about sa pamilya, Lord. And karon God, about na po din sa among kaluwasan. Lord, kabalo gud mi nga among naangkon nga kaluwasan, dili piki, Lord. Kana mga angkon nga kaluwasan, tinuod ni nga kaluwasan, nga pasadiin imong pulong ang nagtudlo namo ang imong mga promesa, Lord, ang among gituuhan. Ang imong promesa, Lord God, mao among gitawag nga agitagaan ug pagsabot sa among kinabuhi. Lord, kabalo mi nga dili tanang tao kasabot karon nga tungod sa kaluwasan. But salamat, Lord, tinay Biblia nagtudlo namo. Nay Biblia, Lord, nga always nagaparimahin sa mo ang kung luwas ni Lord, luwas ni mi hangtod sa hangtod. Dili mawala ang kaluwasan among naangkon diya ang Kristo. Dili mawala, Lord God, ang among pagdawat sa diya nga dawat ni kang Christ. Muna ang tinugdan, Lord God, muna sinugdanan sa pagahimong Kristohanon. Lord, salamat kaayo kay di na ni malaglag. Bataan na may kinabuhi nga walay katapusan. Lord, panalangini ang matag usa. Kung naa pa man diri, Lord, dili pa sigurado silang kaluwasan, sigurado Lord, na sila makaulit na naigitawag ko kaluwasan. Muulit sila, Lord, na save sila. Kung Lord God, dili maabot ang panahon na magbahay ni Lord, na kung maabot ang kamatayon, maglangoy-langoy mi sa linaw nga kalayo. Lord, I pray that tonight, dili mahimukawa ang pagsimba, Lord. Nagsimba mi para dili maluwas. Magsimba mi, Lord, tungod kay luwas na ni. Nasabta na mo, Lord. Nga kami padulong sa impyerno, but thank God na ikaw namatay, gilubog na banhaw para bayaran ang among mga sala. And now, naangkon ka na mo, Lord, na anami kinabuhing walay katapusan. Lord, palangini ang matag usa. Use me tonight, Lord.
dili man to tapos ug angayan pasayloan ni Lord sa mga nahimo kasala. Unta Lord walay sala ang makababag Lord God sa paminaw sa imong pulong karon nga gabi. Lord, ang ginabalik ka ng daw himaya sa imong ngalan. We love you because you first love us in Jesus name. Amen and amen. So please be seated. Salamat kayo. So once again, welcome sa Coastline Baptist Church. Welcome sa Sunday night service and we are full, no? Gamay-gamay na lang ang bakante. No, gamay na good. Blessing kaayo makit-an mo karon nga gabi sa atong gitawag nga panimbaho. Naigsoon atong atuwa atong pastor nga karon gabi. Always remember that God has a lot of promises sa atuwa. Usa na igsoon ang promise sa Ginoo sa tuwa sa diya nga naluwas ta, naay nahitabo sa imuha or naay gi-promise ang Ginoo sa matag usa kanato. Sa diya nga imong naangkon si Jesus Christ, sa diya nga imong gidawat si Christ nga imong gitawag nga personal na manluluwas. Now God has a promise. Og ang imo na lang buhaton igsoon karon nga gabi is tuuhan og sabton kung unsay promise sa Ginoo. You know what? Dili tanang tao igsoon nakabalo sa promise sa Ginoo sa tawag nga Biblia. But thank the Lord na ipulong sa Dios. Pasalamat nga naay Biblia. Amen. Kay kaning Biblia igsoon is a full of promise. Puno na igsoon og promesa gikan sa Dios. And that's why even ang atong kaluwasan, ang kasiguraduhan sa atong kaluwasan diri nagikan. Ibig sabihin, kung karon nga gabi, kung luwas ka hangtod sa hangtod. Ibig sabihin, kung naangkon mo si Jesus Christ, mo kasing-kasing, na ay adlaw nga nidawat ka sa iya, na ay adlaw nga imo sa kisaligan sa tibok na mo kinabuhi. And that day, so sa Bible, I promise ang Dios na luwas na ka. There are a lot of people today, manul kay sa kaluwasan. A lot of people today, ginadibati ang kaluwasan. Many people today, ginaatake ta nila. Now, kana ingon anong doktrina ninyo na kung luwas mo hangtod sa hangtod sa Baptist na naman na. Now, dili igsuon kanang doktrina na dili na sa Baptist kun dili gikan na sa pulong sa Dios. O patunayan ako na simuha karon. Nga kana doktrina sa Baptist pero gikan na sa pulong sa Ginoo. Once you are saved forever. That is the promise of God. Dili tao ang promise ana. Dili si pastor, pero pulong sa Dios, mismo ang Ginoo, nagtudlo siya, kung luwas ka, nakaangkon ka Jesus Christ, na ay tawag nga kaluwasan na imong naangkon diha gikan niya. Now remember igsoon, number 1, igsoon. Verse number 11. Dili pa lang daan, klaro na. Dili pa lang daan na verse. Sa kani pala igsoon nga pal sa Biblia in 1 John chapter 5. Kita na nato igsoon nga naay tinuod nga doktrina gikan sa Biblia. If you are saved forever. Dili mawala ang kaluwasan. Okay, verse number 11. Tanawa ang Bible igsoon. And this is the record that God had given to us sa man. Eternal life. Naka-record diri igsoon. Ibig sabihin nakasulat na diri igsoon nga ang Dios mihatag na og kinabuhing dayon. Dili nimo na maangkon kung dili mo na masabtan karon. Dili nimo na maliwatan ang eternal life kung di nimo makita na sa pulong sa Dios. So that's why tonight, kailangan ta mo tuo, kailangan ta mo salig og sabton kung unsay promise sa Ginoo gikan sa iyang pulong. Mao na yung sa Bible verse 11, tanawa diha. Ang Ginoo mismo nagstorya ni. By John pinaagi Juan. And this is a record, naka-record na. Sa Bisaya pa og kini mao ang pamatuod. Gipamatud-an na igsoon. Dili na malalis ang kaluwasan. Ang kaluwasan gisulat na sa kaning libro. And next, naman ito sa Bible niya, verse 11. Nga ang Diyos nakahatag kanato o kinabuhing dayon. O kini ang kinabuhi, anaa sa iyang anak. Klaro kay igsoon, ang kinabuhing dayon, gihatag sa Ginoo, pinaagi sa iyang anak. No, katulad kay igsoon, throughout the history, even the Bible says, walay na ay anak ang Diyos, kung dili si Kristo. Jesus Christ is the Son of God, and He is God. And remember, igsoon, ingon ang Bible verse number 11 diya, nga pasadiin, ang kanang kinabuhing dayon kana siya, gihatag niya sa iyang anak. Verse number 12, kani, klaro di kayo diri. Sabto na ito pag-ayo ni. Kaya naman, may mga tao ginatahak kita. May mga tao nga ginabinuangan ta, ganun, ang ta nga luwas ta. Asa man mo kabalo na luwas na mo. Now, morning na verse, diri palang daan, klaro na kayo, verse number 12. Nalawa ang Bible. Siya nga nagkabaton sa anak, may kinabuhi. Ingon sa Bible, ang kinabuhi dahil nasa iyang anak. In verse number 12, i-explain niya, kung naa kay Kristo, naa kay kinabuhi. O next verse, verse 12. O siya nga wala nakabaton sa anak, sa Diyos, walay kinabuhi. No, simple lang din ganyan, Brother Boy. Ingani lang din ang promise sa Ginoo. Ingani lang din sa Ginoo sa Biblia. For example, mauna si Jesus Christ, ako ang tao.
Now, ang Bible, ingon sa niya, ang kinabuhing dayon kami so na kang Kristo. For example, mauna ang eternal life. Mauna si Kristo, mauna ang eternal life. Ibig sabihin, gitugihan sa Ginoo ang kinabuhing dayon kang Kristo. Mauna ingon sa verse number 11, nga ang eternal life na kang Jesus Christ. Unya, verse number 12, kung kinsa ang kinsa na ang anak, na ay kinabuhi. Kung sa'y naa kang Kristo, kinabuhing dayon. Kung naa kay Kristo, naa kay eternal life. The next point is, kung kinsa ang walay Kristo, giyon sa Bible nation, wala kay kinabuhing dayon. Asa ka mo mamatay ka? Impyerno. Laglag, klaro. Kaya naman, wala man kay eternal life. And that's why ingon sa John 14:6, walay laing dalan patulong sa langit, kundi si Kristo lang. Kaya naman, mauna ingon sa Bible diri nga ang kinabuhing dayon gihatag niya sa iyang anak. Dili sa baptis. Right. Ayaw isipan ang ay relihiyon makaluwas nimo. Ayaw isipan ang ay mahimuot makaluwas nimo. Ayaw isipan ang ay bautismo makaluwas nimo. Kaya naman, ang eternal life naa kang Kristo. Wala sa tinawag ka pagkalingon. Mauna kung naa kay Kristo nakasalig ka kay Jesus Christ, na ay kinabuhi. Kung saan kinabuhi? Kinabuhing dayon. Kung wala kay Kristo, wala ay kinabuhing dayon. Amin na. Kung sa'y promise sa Ginoo, eternal life. Kung maana ang Diyos, kung naa kay Kristo, naa kay 20 years lang kinabuhi. Pila na years? 20 years lang. Kung 1,000 years, 1,000 years lang. Kung maana ang Ginoo, okay? 1 million years, pila na years? 1 million years lang. Pero ingon ang Bible, ingon ang Diyos, eternal life. Walay katapusan. Mauna kung luwas ka, dili mawala ang kaluwasan. Kaya kung eternal na siya igsoon, ibig sabihin, maski maabot imong kamatayon, ibig sabihin igsoon, mupuyo na nga ka sa Diyos, nga buhi ka, dili ka patay dito sa linaw nga kalayo. Natuwa na to. That is the real point na masabda to. Kung naa kay Kristo, naa siya ang eternal life. Kung naa kay Kristo, naa kay kinabuhing dayon. Siguro na. Parang na kayo nga naluwas ka. Kung naa kay Jesus Christ. But, salamat ko Giprove pa niya, verse number 13. Lawang Biblia. Verse 13 ba yun? Not only in verse 11, verse 12. Verse 13, klaro kay Dirikson. Tanawa ni. Verse 13. Kining mga butanga, gisulat ko nga na aninyo, nga nagatuo sa ngalan sa anak sa Diyos. Ingon sa Bible, igsoon kaning mga butanga, kaning eternal life, kaning Jesus Christ, na naa siyang kinabuhing dayon, at yan gisulat para sa tuwa, para ingon sa Bible, verse 13 diya, at kaninyo nagatuo sa ngalan sa anak sa Diyos, aron kamo sa man, masayod nga kamo aduna na kinabuhing dayon. Now, ingon ang Bible, igsoon, dapat ka masayod. Amen. Pauna kung ingon sila nga ng butbuot, mga luwas mo, ang Bible ingon siya, dapat ka masayod. Malay ba lang masayod ka na naluwas na ka? Dili. Kaya ang Bible ingon sa niya, samtang buhi pa ka. Dili ang kaluwasan. Wa na'y kaluwasan kung mamatay na ka. Amen. Ayaw to ang mga uban ng mga relihiyon niya, katudlo sila, na kung mamatay ka ng imong kalag, naapay agtuan nga lugar, o niya ampuan para imong kalag, para malangit ka. Dili na sakto. Wala na sa Biblia. Kaya ang tao kung mamatay in a judgment day is either heaven ka or hell. Langit ka o impyerno. Kung wala kay Kristo, sigurado impyerno ka tayo man. Makasala ka ta. But thank the Lord, Jesus Christ died on the cross. He was buried and rose again for the third day. Para bayaran ang imong sala. Una karong gabi, kung nasali ka ng Jesus Christ, giingon sa Bible, promise niya, you have eternal life. Dili alibo ko Maski gamay bata, makasabot anak. Maski grade 4, makasabot anak. Pero nga ang tao, libog-libog, nga ang tao kanang manul sa kaluwasan, nga nung ginatake kanila, wa may basa-basa o Bible. Wa gatoon kung unsay promise sa Ginoo sa Biblia. Na ako gatuo ko igsoon luwas ko. Nga naman, tungod kay naay time sa panak sa akong kinabuhi, nga nasabi ko kang Jesus Christ, naay punto sa akong kinabuhi, nga ako na-realize, makasala ko, mamatay ko, padulong sa impino, but thank the Lord, Christ died for me, and loved for me. And that day, ang gidawat siya sa iyong kasing-kasing, and now, igsoon, usara akong ginatuptan, usara akong ginagunitan, walay laing kung dili ang pulong sa Diyos. Number 1 point, ang promise sa Ginoo sa tuwa, taliya na luwas ka, naa kay eternal life. Kinabuhi nga walay katapusan. Kanang kinabuhi nga naa sa imo aron, posible ugma unya o pila ka adlaw mawala na. Naay ending na. Naay kamatayon igsoon sa matag usa ka nato. Kaning kinabuhi nga naa sa imo aron dili madugay na bawion na sa Dios.
Kanang kinabuhi nga naa sa imuha karon dili madugay later in life tanang mahanaw, especially sa pagbalik sa Ginoo igsoon ang tanang tao wala gimabili ani. Mao bitaw na ayaw sig panikawat ani kalibutanan ni kaya ang tanang panikawat bis sunugon man sa Ginoo. As I said, dili man maningkamot, pero kanang mo paningkamot ipagamit sa Dios. Amen. Ang ala kay importante ang atong ginabuhi sa kalibutan. Kay mulanaw adri tanan ta mga matay, wa ta kabalo unsang adlaw, unsang tuiga, pero sa pagbalik sa Dios tanan ta at yung sa Ginoo tanan ta mga matay mobalik sa tubangan sa Dios. But remember it's on. Himo sa Bible niya, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know. Mark the word know. Mark the word know. Wala ngayon sila, ang baptist, ang bugiro kaya na sila. Ang mga baptist, hambughiok kay na sila. Kay nga naman, kabalo sila, kung mamatay, langit na sila, kilawa na mga baptist. Uy, as I said, dili na, doktrina sa baptist, doktrina na gikan sa pulong sa Diyos. Nahimo lang silang manol, nahimo lang sila igsuon, wa kasabot sa itong gitawag kapag to, tungod kay wa sila nitoon sa pulong sa Diyos. Ingon sa Biblia, nabubuton sa Ginoo, ano, wason tatanan. Ingon sa Bible, Christ came into this world to save and to save that which was lost. Pangitao na nangawala, luwason ang mga kalag na wala na pa naluwas. And the Bible says, Ikson, mauna ang purpose na si Christ ni. And that's why, kung kinsa ang nakabaton ng Christ, ang promise na Ginoo, you have eternal life. About ganyan sa paka-verse, John chapter 3, 1 kapitulo 3. First John man ka, balik kamay. New Testament ng Gapon eh, nabilog mo sa Gospel books, Matthew, Mark, Luke, and John. John chapter 3, verse number 16, verse 18 and verse number 16 na. Okay, verse 16. Familiar verse. Memorize na nato, even ang mga bata na memorize ani. Pero atong basahon ng gyapon, maski og ato nang memorize, pero basahon gyapon nato. So good tayo sa 16 down to verse number 18. Kung naa na ka atong basahon, start, begin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Verse 17. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but the world through Him he be saved. Verse 18. He that believeth on Him is not condemned, and he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Now, kung sa Bisaya, igsoon ako basahon ni, ingon sa verse 16 diya, kay ang Dios na higugma pag-ayos sa kalibutan, nga siya may hatag siyang bugtong gipakatao nga anak, aron si bisan kinsa nga gatuo diha kaniya dili gayud malaglag, apan adunay kinabuhing walay katapusan. Verse 17, kay ang Dios wala ni padala sa iyang anak dinhi sa kalibutan aron sa paghukom sa silot. No, wala na ato sa Christ igsoon para hukman ta. But ingon sa igsoon, apan aron ang kalibutan pinaagi kaniya o sa ingon maluwas. Verse number 18, siya nga nagatuo kaniya dili hinukman sa silot. Indot kini igsoon, mark this verse, verse 18. Kung ikaw nisalig kang Kristo, kung ikaw na ay Kristo, di na ka hinukman sa silot. And next verse, isa niya, apan siya nga wala nagatuo hinukman sa silot, tungod kay siya wala mituo diha sa ngalan sa bugtong gipakatao nga anak sa Dios. Now remember, igsoon, this is a passage you can see that God promised us eternal life. Verse 36 pa. Isa pa ka verse. 36. John 3:36. Atong basahon sa baytanan. He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him. Ingon sa Bible sa Bisaya pa, siya nga nagatuo sa anak, adunay kinabuhing walay katapusan. O siya nga wala nagatuo sa anak, dili makakita sa kinabuhi, apan ang kapungot sa Dios nagapabilin diha kaniya na igsoon martis. Nganong sigurado ka nga mamatay na ato kag langit? Tungod kay salig ka sa pulong sa Dios. Tungod nituo ka aning promise sa Ginoo nga naa ka eternal life. Nganong may mga tao dili sigurado? Nga moingon ba sila, pastor, gato kung may Jesus Christ, oy, na magani may Kristo sa mong simbahan. Oy, pastor, gato may nga si Kristo Diyos. Gato may nga anak sa Diyos. We believe Christ. Pero the problem is, nganong dili man sila sureball kung tinutuon man sila nga na Kristo. Nganong dili man sila sureball kung mamatay maatog langit. Why? Because wala sila nituo o wa nila nasabtan kung unsa ang tinuod nga kaluwasan. Kaya ang tao nga tinuod nag-angkon sa kaluwasan, ang tao nga nakailat ang Kristo,
nagtuon kag Kristo, ang promise sa Dios gitagaan kag eternal life. Mauna ko na mangutana sa imo karon, kung maabot ang kamatayon sa imong kinabuhi, makaingon ka sa langit, maski makasala ka, pero sa langit ano man, kay naa kay Kristo. Ingana na ba simple ang Bible? Gi-explain many times nga ang Biblia gibalik-balik diri nga walay laing makaluwas nimo. I don't care kung wapo na yung simbahan. I don't care kung nindot ka na yung simbahan. Pero kung walay kaluwasan, walay pulos ng simbahan. Amen. Bahala o ganang barong-barong lang ta, balag 10-10 lang ta. At least, ang atong kalag padulong sa langit. Amen? You know what? Dili man pagkatuwag simbahan. Dili man pagkatuwag simbahan. Ang importante, igsuon nakatuon ka kung sina sa Biblia. Ang atong gibasa, dili ni doktrina sa Biblia. Dili ni doktrina sa baptis. Kabalo mong ko na ay mga tao nga nag-atake sa tunga. Kana ilang doktrina, ilang ra man na, himo-himo ra man na nila. Usa himo-himo man gud. O ba silang gid mangol lang jud kay wa kay basa-basa sa Bible. Kung gabasa ka, usab ka nimo ang doktrina. Pero kung wa ka gabasa, gapaminaw ko kasi mo mga leaders sa simbahan, nga even gani ikaw, wala magani kay Biblia. Paano ka mo-confront amo nga mali ni nga ikaw wala basa-basa? Wala to, ayaw paminaw ng mga tao nga nagakondem nimo nga mali atong pagtulungan. Paminawa ang pulong sa Dios, amen? Tuoy ang promise sa Ginoo, sakta ang pulong sa Ginoo, amen? Muna ang baptis, tingana ang baptis, nagatuon sa Biblia. May nga siya, okay pastor, nagtuon ang Biblia. Kung saan yung tutunan, kanang bautismo, luwas na. Kaya na mga membro sa inyong simbahan, maluwas. Mauna, ang natunan sa Biblia, dili man ang Bible. Ang sa Bible you have eternal life. Naakay kinabuhi nga walay katapusan. So, bagamay, John 5:24, 1:5-24. Review lang ni siya igsoon. Sorry, amo nang nagihan, pero murag, nindot na itong balikan, para ma-remind dito ni kanunay, about sa itong tawag na naangkon nga kaluwasan. Dili na igsoon tiyaw-tiyaw ang imong kaluwasan. Gika na sa pulong sa Ginoo. Verse number 24, nabasahon sabay, restart, begin. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Ang sumabog igsoon, verse number 24, sa pagkatinuod, ako mag-ingon nga na kaninyo, siya nga nagapaminaw sa akong pulong, o nagatuo kaniya nga ipedala kanako, at dunay kinabuhing walay katapusan, o dili mo adto sa pagkahinukman sa silot, apan niagi gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. O sa ginadinson diri, ang tanan ni salig kang Kristo niagi gikan sa kamatayon unya sa man. Niambak sa kinabuhi. Tungo sa imong sala, mamatay tayo eternally. We are going to hell, but now dili na igsoon because naa tay Kristo and we live forever in heaven. Now igsoon, number 1 point, ang promise sa Ginoo sa diya nga na-save ka, He gave us eternal life. We have eternal life. Muna ayo kalimti ang adlaw manaluwas ka. Kana nga adlaw mao na ang pinaka-greatest nga adlaw nga natao ka gikan sa imong pagkabakasala, natao ka dito sa gangarian sa Dios. Ako rin ako malimtan, usap ginaparimay ako galingon, November 30, 2008. That is the time I accepted Christ as my personal Savior. Nga nagtukoy sa among simbahan, akong papa usa kaliko, ang akong mama, gitawag nga, nagkatunggalan sa among simbahan. We grow in our church, we grow nga religyoso kayo. Walay Sunday manimba, walay Sunday igsuon, nga kanang wala na sa simbahan. But you know what? Mas kinaaw ng simbahan, pero sa panimalay, naalaga po ng mga sala, dili matanggal. Kaya religyoso pero wala may relasyon sa Ginoo. Kaya igsoon, pwede mahimong religyoso ang tao, pero wala relasyon sa Diyos. Kung baka igsoon, dili importante ang reliyon. Dili importante nga religyoso ka. Importante nga connected ka Diyos sa Ginoo. Importante na akay relasyon sa Diyos. Kaya number 2 points, na kay relasyon sa Ginoo. Now, if you are saved today, gitawag na ka nga anak sa Diyos. Ato nga bilang Biblia. Okay? John chapter number 1, verse number 12. Sabog lang gamay. John 1:12. Di ka magdugay kayo direct. Ako na explain dugay ito nga. So, ato lang ang gamay. John 1:12. Kanina, you have eternal life. Sigurado na juga ayo. Kung nataaw ang Jesus Christ, nakaginabuhing dayon. Verse number 12. Ingo sa Bible, but as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Now verse 12, it's on.
Gingon sa Bible niya, apan ingon sa kadaghan sa midawat kaniya, ngadto kanila may hatag siya og katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios. Bisan ngadto kanila nga nagatuo sa iyang ngalan. Isa pa ka verse ang abrihan in the book of Galatians chapter 3 verse 26. Galatians after the book of Ephesians, first and 2 Corinthians, Galatians after the book of 2 Corinthians, Galatians chapter 3, Galatia kapitulo 3 versikulo 26. Now igsoon, this is a great privilege for us today. If you are saved, you have eternal life. Number 2, if you are saved, we become the children of God. Mo na promise sa Ginoo igsoon. Ang promise sa Ginoo di sa bakaton, sa diya nga naluwas ka, nahimo kang anak sa Dios. 26 yung sa Bible rin. Ako basahon, sundin na sa mga mata. Verse 26, kay kamong tanan, mao ang mga anak sa Dios, pinaagi sa baptis, dili pod. Bautismo, dili pod. Pinaagi sa maayong buhat, dili. Ingon sa Bible, nahimo lang ang anak sa Dios, pinaagi sa pagtuo. Pagsalig ng Christ. Kaya verse number 26, the Bible says, ingon sa verse 26 nila, ingon sa niya, kay kamong tanan, mao ang mga anak sa Dios, pinaagi sa pagtuo diha ni Kristo Jesus. Remember, igsoon, sa diha nga nadawat mo si Christ, sa diha imong naangkon si Kristo, lawang imong katungdanan karon anak na ka sa Dios. Amen? Nindot dili. Nindot, uy. Malipay gani siguro tanong, for example ba, malipay siguro ka, ito ang imong anak, ay ang imong amahan, presidente sa Pilipinas. Di ba? Kasi gusto na, nga ang imong amahan, presidente sa Pilipinas, o kasi udang na to, umubo gamay, o mayor, anak ang mayor. Ay, privilege kayo eh. Naakay service, naakay bodyguard, naay mo sundok sa ospilahan, naay mo hati. O, ato yung naog gamay, kapitan. O, kirapot, kapitan. Proxy man, okay rin ako, proxy man. Joke lang. Kung privilege, magalit ka, mahimot ang anak sa mayor, presidente, o kung sa man nga dato ng mga tao, kung privilege man, mas privilege siguro kung mahimot ang anak ni Pacquiao. No. Privilege kayo no eh. Mahimot ang anak ni Pacquiao, base di kang isa ka mansion, imuha na. Una, kay ikaw man akong anak, imuha na. Kanang sa lagaw nga mansion, imuha na. Ikaw na bahala, anak. Kalindot. May sa kinang ito daan, nakatoy buhok dito, nakatoy kwarta. Uy, ito, ikaw na bahala ato. Privilege sila. Privilege. Pero mas privilege kung anak ka sa Diyos. Amen. Kung dato man si Pacquiao, dato man ang mayor, dato man presidente, mas dato ang Diyos. Kung na mas kiunsa ka pobre man ang kalibutan, mas kiunsa na makalukoy diri, okay ra. Ano man, kay dato ang atong Diyos. Amen? Importante na, masabtan. Nga luwas na ka. After luwas na ka, igsoon, anak na ka sa Diyos. Although na ay mga suffering, na ay mga problema sa kinabuhi, pero that's okay because na ay amahan nga nagalantaw na to. Na ang Diyos sa langit nakabalo sa imong kahimtang. Na ang Diyos sa langit kabalo sa mga kinahanglan. And that's why always remember, ang Diyos igsoon is nato kayong kadaugan na mahimong panalangin ang iyang pagkaamahan sa itong gitawag na kinabuhi. Na ako lang explain before, once nga nagkaroon ang mong relasyon sa Ginoo, siya imong amahan, ikaw o iyang anak, dili na gyud na mawala. Nagkakata ka example. For example, lahat ay anak ni Layas. Wala sa imong panimanay. Kunya, butang lang dito, example lang dito siya. Sa iyang barkada karon, namatay siya. Sa diya na namatay ang imong anak, asa man sa ihaya? Sa imong balay. Anak man to nimo. Di mo to pinahayaon sa iyang barkada. Di mo to pinahayaon sa iyang mga amigo. Asa hayaon? Sa iyang amahan. Now, the same thing with us, igsoon. Paski pag malayo ka sa Ginoo, kung luwas ka, kung mamatay ka, mubalik yapon ka sa Diyos. Amen. Yung anak ay importante masabtan ng atong relasyon sa Ginoo. Siya ang amahan, ikaw ang anak. Pero ang anak, usahay man gud, pati man yung muna. Naaman gud tayo mga sariling atong pamaagi. Natin sariling plano sa kinabuhi. Posible malayo ka sa Ginoo. Kung malayo ka sa Ginoo, okay, malayo ka sa Ginoo. Pero you know what? Guwain ka maadto ka sa langit, pero you know what? Igsoon, ang imong kinabuhi diri impierno. Wa ka katara impierno sa next life, pero diri sa kalibutan, impierno imong paminaw diri. Paula, kung dili ka mo-obey sa Dios, wala gyud blessing. Number 3, ato rin natunan. Number 3, we are sealed with the Holy Ghost, or we are dwell ang Holy Spirit sa atong gitawag na kinabuhi. Nagpuyo ang balaang Espiritu sa imong kasing-kasing. Number 1,
ang promise sa Ginoo is what? You have eternal life. Number 2, you become the children of God. Number 3, indot kayo, mga last points, last points day. Nga ang Holy Spirit, ang Dios, wala ang Espiritu ng Dios, nagpuyo sa imong gitawag nga, kasing-kasing or sa imong gitawag nga, kinabuhi. Ato, Brian, 1 Corinthians, chapter number, okay, so kung sa chapter 3, sibog lang gamay, maka sa Galatians, no? Sibog lang gamay, 1 Corinthians. Ang gusto na ko na masabtan ni mo ni. And, tanaw na to, wala ko na natudlo last Wednesday because of time. But now, taas-asa ang oras, mahingkamot ko, nga mahuman ng mensahe karon nga gabi. Okay, 1 Corinthians chapter number 3, verse 16. Tawag Biblia niya. Open your Bible, ayaw yung pagluluha, abri ang Biblia para makatuon ta. Okay, chapter 3, verse 16. Okay, basahan lang sa English, kung sa English. Ready, start? Begin. Know ye not that your dwelleth in you. Now, verse 16, ingon sa verse 16 sa Bisaya pa, wala ba kamo mahibalo nga kamo mao ang templo sa Dios o nga ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo. Okay, sibog gamay. Chapter number 6, verse 19, verse number 20. Hope makadamang gusto niyo tonight regarding sa Holy Spirit nga nagpuyo sa imong gitawag nga kinabuhi. That is God. Mao na lang Ginoo ron, wala naman si Jesus Christ. So ang Ginoo nagpabilin sa another comforter, and that is the Holy Spirit. The verse 19 and verse number 20. Okay? Ready, start? Begin. 1. Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Verse 20. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and your spirit, which are God's. Tayo sa Bible niya, after ka na-saved, after ka naluwas, sa Biblia, naka-eternal life. Ikadua, naahimo kang anak sa Diyos. Number 3, the God, the Holy Spirit, lives in you. Ingon sa Bible, verse 19 niya, ingon sa verse 19, nagpakita na, unsa? Wala ba ka muna hibalo? Nga ang inyong lawas, mao ang templo sa balaang Espiritu? Nga anaak kaninyo, ang inyong nabatunan, gikan sa Diyos, o kamo dili sa inyong kaugalingon. Verse number 20. Kay kamo gipalit na pinaagi sa usa ka bili busa himaya ang Dios diha sa inyong lawas o sa inyong espiritu nga mao iya sa Dios. Remember, Ikson, ang tao masig unsay paningkamot og bago kung di makabago sa iyang kinabuhi. Ano man, kay walay ang espiritu nagpuyo sa iyang kinabuhi. But remember this, at diya nga na-save ka, wala na magipugos sa mga kaugalingon, mabago ka. But the Holy Spirit speak to you na mabago ka, nabago ka. Mauna ang tinuod nga luwas. Ang tinuod nga luwas na ang Ginoo sa kasing-kasing. Kaya every time magbuhat ka og sala, every time magbuhat ka og bali, ang Ginoo nag-speak siya, uy, bali na! Ayaw na buhata! Makaguba na sa imong kinabuhi! Mauna as a Baptist, as a saved person, nagapaningkamot ang mga inabuhi nga sakto, tama at tubangan sa Diyos. Why? Kaya na teachers na ang walang espiritu, nag-convince sa mga kasing-kasing, nga kuhaw ng mga butang at dili mahimaya ang Diyos. Ingon ang Bible, your body is the temple of the Holy Ghost. Kanay mong lawas karon sa diya ka naluwas ka. Kanay mong lawas ikson balaan na ay naman gipoy ana sa Dios. Mauna mo wali ko diri og bawal ang inom sa sigarilyo. Kaysa diya ka mo inom ka, mo sigarilyo ka, gihugawan nimo ang lawas sa Dios. Paunsa man pag-stay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kung ana atong kinabuhi, ginahugawan nimo ang kinabuhi. Nagapuyo ka sa sala. By the way, Ikson, kung dili ka save, okay na yun tayo pagkasala ka. Wala dyan ko care, anak. Pero kung luwas ka, eternal life, anak na ka sa Diyos, ingon sa Biblia, kana imong lawas, ingon sa Biblia, himayaan na, nga ang imong binagis imong lawas, ang Diyos mahimaya. Verse 20 tawa. Verse 20, kay kan kamo gipalit pinaagi sa usa ka bili. Busa, himayaan ang Diyos. Next verse, sa inyong mga lawas. Mona, I'm very strict about drinking alcohol. I'm very strict about smoking. Why? Because it will destroy the body. Nag-i-entrust na Ginoo sa imong kinabuhi. Kapag ba ka Ikson, careful ang Diyos imong lain. Kay gusto niya magamit pa ka sa ministry. Gusto niya ang imong kinabuhi. Dagag ka lang na maluwas. Nga pinaagi sa imong kinabuhi, ang anay imong kinabuhi, mahimok ang ligon para makapangayot palayo pangalagad sa Ginoo. So that's why the Holy Spirit lives in you. O di ka na mawala, hantod sa hantod. Wala pang time to time bitaw usahay sa kinabuhi, naghihimok tag mali, naagi-conviction. Guilty nyo gayta. Kung dili ka guilty, pakutan na imong kagulingon kung luwas ka.
Kaya as for me, sa diya nga lawas ko, every time nga ang gihimo nga mali, ang Ginoo gyud nag-always nag-speak nako. Ang Holy Spirit, ang Dios na nasa akong kasing-kasing, it tells me a lot nga mali gyud na Brad Munching. Ayaw gyud na buhata, dili gyud na maayo. Magadaot gyud na sa mong gitawag nga kinabuhi. From time to nagsuon, my life will change. Ang akong kinabuhi na bago. Dili tungod gipugos na ko magalingon, but tungod gibag-o sa Dios. Ingana kay suon ka tinuod ang Dios nga naan nimo. Kung sakto ka nga luwas, kung tinuod ka nga luwas, ibutang sa mong lahuna, luwas na ka, walula ka sa langit, anak na ka sa Dios. Ikaduha igsoon, ang Dios nagtuyo sa imong kinabuhi ug dili na mawala hangtod sa hangtod. Number 4. Kita magdugay. Number 4. Because of time. Ato ka ng Biblia, 1 Peter. Sibugamay, 1 Peter chapter 1 verse 3 and 5. Chapter 1 verse 3 to 5. 1 Peter. Promise of God, you have eternal life. Number 2. We become a child of God. And number 3, son. In the Bible, we are sealed with the Holy Ghost and dwells in us permanently. Dili na lang mawala. Muna promise sa Diyos, dili na lang mawala ang Holy Spirit sa iyong kinabuhi. Number 4, 1 Peter. Una nga Pedro, Kapitulo 3, versikulo 5. Okay, kunahan na kasi, amen? At pumasahang sabay tanan. So, good sa 3. Hangtod sa 5, 1 Peter, chapter number 3, verse, down to verse number 5. Ready, start, begin. Whose adorning, let it not be an outward adorning, but wanting the hear of the wearing of the golds, putting the apparels. Verse 4. But let it be hidden man of the heart, and which is corruptible, even ornaments of the meek of the quiet spirit, which is the sign of the gods of great Christ. Verse 5. For after this manner, in the old time, the holy woman also, who are trusted in God, adorned themselves, being as objections unto their husband. Sa pagka-verse ng Abrihan, sibog lang gamay. Atong Abrihan siya. John chapter 10, verse 28, down to verse number 29. John chapter 8, verse... Mali akong gibasa. Chapter 1, guys, sorry. Balik sa 1 Peter, God. 1 Peter 1. Mali, nga lang po, wala pa na punto si God. Chapter 1, verse 3, down to verse 4. Sorry. 1 Peter 1, chapter 1, verse number 3, verse 3 down to verse number 5. Okay, atong basahin ulit. Sorry, nagamali si Pastor. Chapter 1, verse 3, let's start, begin. Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto the lively hope and resurrection of Jesus Christ from the dead. Verse 4, to an inheritance incorruptible and undefiled, that fadeth not away, reserved His heaven for you. Verse number 5, who are kept in the power of God through faith unto salvations, ready to be revealed in the last time. Now, igsoon, verse number 5, number 4 points, makitaan sa verse number 5, who are kept by the power of God. By the way, igsoon, sa diya nga nalawas ka igsoon, the Bible says, the Holy Spirit will result us. Ang Holy Spirit, isilyo ni mo. But number 4, igsoon, gikuptan ka, gibantayan ka sa gahom sa Diyos. We are kept by the power of God. Verse number 5, ingon sa diya, kinsa gibantayan sa gahom sa Diyos, pinaagi sa pagtuo ngadto sa kaluwasan, nga andam nga ang ipadayag sa katapusang panahon. Narigsoon, the Bible says, we are kept by the power of God. Gikuptan ta sa gahom sa Diyos. Sa mga verse, nandun ni John chapter 10, verse 28 and verse number 29. Juan Kapitulo 10. Kung naa kay ballpen, igsoon, nindot, gayon i-mark nimo ang mga verses na makatabang sa inyo. Kung na ay mangutana, matudlo nimo ni siya. And from time to time, dili ka manol sa atong doktrina. John chapter 10, verse number 28 down to verse number 29. We are kept with the power of God. Gikuptan ta igsoon sa gahom sa Dios. Verse 28, let's start, begin. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Verse 29, my Father which giveth me is greater than all, and no man can pluck them out of my Father's. Ano igsoon mo ni? Ang promise na Ginoo sa diya nga naluwas ka, higuptan ka niya sa iyang gahom. Na for example, mao ni ang Dios, mao ni ang tao. Giingon sa Biblia, igsoon ko ang tao naluwas. Giingon sa Bible, basa kanina, naaka sa kamot sa Dios. And verse number 29, higuptan ka ka sa amahan. Una, gisilyuhan ka sa balaang espiritu.
na ang kaluwasan imong naamong gikan sa Dios, kani nga kaluwasan karon igsoon ikapat kabutang gikep ka sa kamot sa Dios, kamot sa Amahan, gisindiwa ka sa Balaang Espiritu, ug walay butang, walay tao, maski ang yawa, dili niya kaya kuhaon ang imong kaluwasan. Ing anak asurbol, ing anak assured ang imong naangton nga kaluwasan. Gikep ka, gidunina ka sa Ginoo, gibantayan ka sa Dios. Ibig sabihin, 24/7 ang Ginoo gabantay sa imo. 24/7 ang Dios mata para bantayan ang Jud ka. By the way, son, ang atong kaluwasan dili ni siya kanang nagbitay. Nga pagtuon na ning ani ba? Karon ng gabi dawat ka sa Ginoo naluwas ka. Pagkaugma ay nakasala man ka, di ka pagkaluwas. Okay? Pagkaugma na paggabi na pud, nanganap og pasaylo, naluwas na pud ka. Pagkaugma ay nakasala ka, di na pud kaluwas. Ang problema ani pagkagabi mo, patawag ka sa Ginoo, pagkaugma, nakasala ka, unya, namatay ka. Hasta miturnuha. Lahi, ay kaysa tuwa kung tinuod ka nga luwas, kung luwas ka, di ka mahulog, nakaka sa kamot sa Diyos, nakaka yung kamot sa Amahan, nakaka verse number 28, tawang Biblia, o ako naghatag ngadto kanila o ginabuhing dayon, o sila dili kayo malaglag, niya dunay tao na makaagaw, kanila gikan sa akong kamot. Ikaw ni Ikson, likutan ka sa Dios, safety kayo mong imong tawag at alag. Verse number 29, isa ka verse pa, ang akong Amahan nga mihatag kanila kanato, mas dako kay sa tanan, o walay tao nga makahimo pag-agaw kanila gikan sa kamot sa akong Amahan. Anak niya sa kamot ni Kristo na anak diha, kamot agad sa Amahan, gisilyuhan pa ka sa Balaang Espiritu, sigurado kung luwas ka, luwas na yun ka. Di ka mo ka makumbinsi. Naanak ka eternal life, anak na ka sa Diyos, gisilyuhan ka sa Balaang Espiritu, gikuptan na ka igsuon sa Diyos. Asa makitaan? From the Bible, na I promise ang Ginoo, na-agree ka na, kana ang mga verses, kana itong ipagtunaan karon, dili ko na pulong, pero pulong na sa Diyos. Ingon sa Bible, Ikson, every time na imong matunaan ang pulong sa Ginoo, i-apply, tuuwi, sa ligi, o sabta ang mga promise sa Diyos. Maunang promise sa Ginoo, you have eternal life, you become a children of God, you are swelled the Holy Ghost and dwells in us permanently. And number 4, we are kept by the power of God. Number 5, kani, tsaro niya mga makumbinsi, ani? Atong ang Biblia, upat na kapunto sa may duha. Okay, manikaw ito mga mata. Hebrews chapter 10, verse 14 down to verse 18. Upat na kapunto si Son, nga kanay mong naangkon nga kaluwasan, tinuod na, di na tiyaw-tiyaw, di na juga malaglag, kanay mong naangkon nga kaluwasan, sigurado din na, sureball din na, nga maato ka sa langit. Tanaw ka next Son. In the book of Hebrews chapter 10, verse 14 down to verse 18. Napag yung pinaka-last na points o nga, kung bindot kayo ang points. But ito ka, agyan, nagalit eh. Number 5, Hebrews chapter 10, Hebrewanon, Kapitulo 10, 14-18. Tanawa sa mga mata, okay? Basahan mo na ako na, okay? Tanawa na liha. Okay, chapter 10, verse number 14 down to verse 18. The Bible says, for by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. Verse number 15. Wherefore the Holy Ghost also is a witness to us. For after that he had said before, verse 16, ang sa Bisaya, kini mao ang kasabutan nga ang atong himuon uban kanila human ni atong mga adlaw, nagaingon ang Ginoo, ako mubutang sa akong mga balaod sa sulod sa ilang mga kasing-kasing o diha sa ilang mga unahuna, ako musulti kanila. Verse 17, the Bible says, o ang ilang mga sala o mga kadautan dili na nako usaman pagka hinumduman ang sala nga imong nahimo di na hinumduman sa Dios. Verse 18, karon hain anaa ang pagwala niini, wala nay halad alang sa sala. Remember verse number 17, and their sins and iniquities will I remember no more. Now remember, Ikson, muna tabo ani. Sa diha nga na-save ka, sa diha nga naluwas ka, by the way, sa diha nga naluwas ka, Ikson, sa Biblia, pagsalig ni mga Jesus Christ, ang gibayaran nga sala, dili lang sala nga imong himo sa una, but ingon sa Biblia, tanan nga sala. All. Like this, verse number 17, sa Biblia, and their sins and iniquities will I remember no more. Now, Ikson, ang promise sa Diyos, sa diyan na naluwas ka, naangkon nimong kaluwasan, our whole debt
ang atong sala igsoon gibayaran sa Dios full na, dili partial, dili down payment. Ang pagamatay ni Christ sa cross sa Calvary, sa pag-ula sa iyang dugo igsoon, ang kanay igsoon nagpamatuod na siya nga ang tanan nimong pagkatao nga makasala gibayaran sa Dios dito sa cross sa Calvary. Amen. Ibig sabihin igsoon sa diya nga na-save ka, ibig sabihin ang imong sala gibayaran na. Sa mga verse ng kabrihan, okay? Dito 1 Corinthians 6:20. Atong ibasa ni ganina, ato lang agyan adiri, ato balikan. 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Okay, 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Ako basahon, pas-pas lang para mamanta dali. Okay? 2 Corinthians chapter 6 verse 20. Atong ibasa ganina. Mao ni, ako lang agyan dali. Then ampak sa other verse na pagdugaman. Ingon sa verse number 20, the Bible says, ingon sa diya chapter verse 20. Ingon diya, for we are bought with a price. Kay gipalit ka sa usa man, pinaagi sa usa ka bili. That is the blood of Christ. Ingon sa diya, for we are bought with a price. Therefore glorify God in your body and your spirit, which are God's. Sa pagka-verse ng Abrihan, na-adiriksoon, John chapter 19 verse 30. John 19 verse 30. Juan kapitulo 19, versikulo 30. John chapter 19 and verse number 30. There is a lot of verses na nakita nagsuon nga imong mga sala gibayaran na sa Dios. And in the book of Hebrews 9:22, kung walay pag-ula sa dugo, walay kapasayloan sa sala. That's why chapter 10 verse 14 to 18, di na ma-remember sa ganun mong sala tungod kay gibayaran ni Christ na. Chapter 19 verse 30, the Bible says, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is what? Finished. And he bowed his head and gave up the ghost. Now, igsoon sa diyan ang gidawat ni Christ ang vinegar o ingon ni Christ, it is finished. Humana. Humana ang inyong mga sala. Gibayaran na nato. That's why wala na tayo buhaton igsoon para maluwas ka. Ang imo lang himo, ang pagsalig na lang sa himo ni Christ sa cross sa Calvary nga maoy nagbayad full sa imong sala. So that's why wala na sala igsoon kundi ang luwas ka igsoon maski makasala mataugma pila ka adlaw makasala ka pero kana kasala dili na makapalaglag sa imuha. Pag kana kasala mo na hinungdan nga wala kay panalangin. Nakuha na to? That is a real masabtan igsoon kung naa na ka sa Kristohanong dalas mo na ang pinakaginahan. Pinakalas. Ano ka Brian? Romans chapter 8 verse number 1. Believing and understanding God's promises. Number 1, a promise to Ginoo, we have eternal life. Number 2, we become the children of God. Ang atong mga sala, gibayaran ni Kristo fully. Gibayaran niya full. And then, number 4, we keep by the power of God. Gikuptan ka sa gahom sa Dios. Number 5, we are sealed with the Holy Ghost and dwell in us. Nagpuyo na ang Holy Spirit sa imong kinabuhi. And number 6, pinakanindot ka verse makita sa Biblia. You can find the love of God this kind of verses. Romans chapter 8 verse 1. Romans 8:1. Ato basahon sabay, restart, begin. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Now sa Bisaya pa igsoon, dito sabta-sabta nga verse. Ingon sa Bible ya, busa karon wala na ipagkahinukman sa silot. Mark this igsoon ha, ngadto kanila nga anaa na ni Kristo Jesus. This is a good verse for us. Na assurance sa imo kung naa na ka kang Jesus Christ, kung naa na ka kang Kristo, di na kahinukman, wala na kay silot sa impyerno. Ingon sa Bible, sud kinsa walay naglakaw, sunod sa unod, apan sunod sa Espiritu. Now remember, igsoon, wala na hinukman, wala na ibutang mga pabulag sa inyo sa Dios, sa diya nga naluwas kay igsoon, sa diya nga naa ka kang Kristo, walay butang, walay mga unsa aning kalibutanga nga mapabulag sa imo gikan sa Ginoo. Ato ang bakal, chapter 8, 38 and 39. Diri, kit ano to igsoon. Sa diya ka naluwas ka. This is a great promise of God. Tanaw to ni 38 and 39. 38. So sa 37. 37, tananda, tabasahon, and now start begin. Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. Verse 38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things to come, nor heights, nor depths, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is Christ Jesus our Lord. Now, igsoon this verse, nag-ingon sa diya, kaya ako masaligon,
nga walay kamatayon ni kinabuhi anghel principalities maski unsa nga butang sa kalibutan present things and gitawag diya in sa Bible nor heights nor depths or any creatures are able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Kaigsoon paminaw sa diha nga naluwas ka. This is a great promise sa tuwa igsoon nga wala nagbibutang nga makapahimulat sa imo sa Dios. Ingon sa Bible verse 38, wala blessing. Ingon sa diya, neither death, maski kamatayon, maski kinabuhi, neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, maski kung sa nagahong, nor things present, nor things to come, nor height, kahabugon, nor depth, kalumon, kilatmon, or any creature shall able to separate us from the love of God. Now, Ikson, remember this. If you are saved, always remember, Ikson, ang Diyos yun, nagtupod sa imo ang iyang gahom still, naa sa imo, o tungod sa ang gugma, Ikson, walay butang, aning kalibutana, mga makapasparit sa imo, gikan sa kamot sa Diyos. Amen. What a blessing! Sa diya nga naluwas ta, sa diya nga naluwas ka, sa diya nga mong naangkon si Kristo mitawag ka kasing-kasing, Ikson, kani nga butang. Ingon sa Bible, no separation ever of those who receive Jesus Christ as their Savior. Wala na separasyon. Even then, mamatay ka, maluwas ka, asa ka mabalik? Sa Diyos. Wala na kapasparit mo. Kinabuhi, same thing lang yapon, mabalik ka sa Diyos. Ang gitawag igsoon ang gilatmon, ang gitawag nga usama ang katason, or mga butang nga moabot, mga principalities, mga gitawag nga mga gamhanan, gahom, or gitawag nga things pride, things to come, mga butang nga moabutay, and even igsoon, even any creature, kanig sa kalibutan igsoon, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. No, igsoon, unong kabutang, nga nagpakatuod sa atuwa, nga kung luwas ka karon, pasalamat ka, kay luwas ka, amen? Dili na luwas-luwas, oy. Dili na ingon nga, luwas ko, luwas, dili. Dili na, luwas, igsoon, kung luwas ka, luwas jud ka. Walay dula-dula ang kaluwasan. Kung tinuod ka maluwas, igsoon, the Bible says, tuuwi sa ligi ang promise sa Diyos. Let us believe what God's promises. Mauli akong pinaka-kinakuptan. Kinakuptan ako ang promise sa Diyos, ano man? Kay ang Diyos dili bakakon. Amen. Never one time nga ang Ginoo nangatik sa tuwa. Never one time nga ang Diyos ipakyas iyang promisa. Never one time nga wala niya gi-express ang iyang kaluoy o grasya sa imuha. And you know what? That is the promise of God. Mauna ang promise sa Ginoo. He is a God of all truth. He is not the God of all liars. Yung sa Biblia, ang liars, ito to, maotong yawa, maotong amahan sa mga bakakon, maula kung nagpanginaboy pa ka mga take out, isipag yun sa imong amahan. Ang Diyos ba? O ba si lahi ng amahan mong ginatuhan? Yung sa Biblia, kung dili ka anak sa Diyos, anak sa demonyo. Doon ang magiging kasi. But the Bible says, if you are saved, God will change your life. God is not a liar. He is true with His promise. Ginahan ko ani. Tinuod ang Diyos iyang promisa. That's why karon nga gabi simple ang mensahe. Believing and understanding God's promise. Tuuhin sa ligi ang promise sa Ginoo. Ayaw tuuhin ang mga istorya sa gawas. Ayaw tuuhin ang mga istorya sa mga sikat nga tao sa Facebook. Ayaw tuuhin ang mga tao nga sikat sa YouTube. Usahay mong God. Sobra kayo ano ba? Sobra kayo grabe yung time sa social media. Nagalanto ng mga preaching diya, wala tagpaw tayo, kinsa yung kuminawan. O ano sa'yo, mali, o maminaw diya. Pero isip ako, kung kinsa yung kuminawan, tanaw ko ng background na kung saan ang reliyon. Kinagaan yung kasagaran na nasa social media, kasagaran gawali diya, a lot of pastors na nagawali, di matanan, pero na yung kasagaran, na yung nagawali diya, igsoon nga, even ang ilang kaluwas, hindi sakto. Nga mga ginapinawan mo, tungod kayo nakadungog lang ka nga, nindot siya walay, na-bless ko. Kung dili ibig sabihin igsoon na bless ka, maulatos siya. Isipa igsoon, mas maayo kung mabasa ka sa Biblia kaysa mag-focus ka sa mga tao sa social media. Ang promise sa Ginoo na adri, wala sa social media. A lot of things na I'm against sa mga katong mga
nag-present of gospel sa social media, okay na, wala problema diha. That's good. They use social media para maka-spread sa gospel. I'm not saying mali na siya. But be careful lang yung kinsa imong tuminawan. Be careful kung kinsa imong gina-follow sa social media. Be careful kung kinsa, unsa imong gina-share sa social media. Be careful kung kinsa imong gina-share o ginatagaan o pagtaga sa social media. Kaya naman, it will be destroy our testimony in the sight of God. By the way, so on, the greatest place nga imong masabtan ang promise sa Ginoo wala lain diri naa sa iyang pulong. Kaning Biblia basahon ni. Abot sa balay ba basahon? Dira paminaw ko. Namo kay Biblia kung wala Bible istorya tagaan ta ka. Abot sa balay tunay guni, try mo basa ni. Tapos mga verse din natin ipagtunan. Sige, imong tong gisulat pag abot sa balay basahon. Di lang kung na karon maminaw ka, makasabot dahil ka na. Maybe sa balay mabasa ka. Dito na mag-speak ang Ginoo sa imo ha. Pero dapat basahon hindi mo ni. Kung hindi ko kayo, a lot of promise na naka sa Biblia igsoon. Pero usahay, manol kita. Usahay, wata ka balong sa promise sa Ginoo naman. Umtay basa-basa. Monday to Friday, bakante kay ka na. Tagay mo sig mga 5 minutes lang. Puta na to, mga 2 minutes lang. Dili nyo kayo 1 hour, dili nyo kayo hold sa kaadlaw. Aski 1 minute lang or masing mga 2 minutes or 5 minutes lang. Tumigon ni. Natin na lang. Kung nakay pakutanan, naatubag din eh. Nakay kinahanglan, naatanan din igsoon. Ang kulang ang pag-apply o ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Hobig sa tunay, ang atong doktrina, dili lang ni binuhat sa baptist, but gikan ni sa pulong sa Dios. Amen? Muna encourage sa kaigsoon, read your Bible every day. Read your Bible every day. Basta ang Biblia. Pulong sa Ginoo, may makabad po sa mga kinabuhi. Pulong sa Ginoo, mauni mo correct sa imo. Pulong sa Ginoo, mauni mo tabang sa imo. Kung naatay kinahanglan dira sa Dios. And hobig soon, ato nakuha ang puntos karon ng gabi. Believing and understanding God's promise. We have eternal life. We become the children of God. Our whole debt is paid in full. We are kept by the power of God. We are sealed with the Holy Ghost and dwell in us permanently. And last, walay butaan ang kalibutan. Makasiparate sa imo ha, gikan sa Dios. Mag-pray ta, every head bow, every eye closed. Nag-aampot na. Father in heaven, Lord, salamat, Lord God, sa kaluwasan ng among naangkot. Lord, dili gid mi angayan. Dili ni Lord God, dapat maangkot ang mong kaluwasan tungod kay tanan ni makasala. But Lord, salamat sa imong kaluoy grasya. Salamat sa imong gugma, Lord. Nga despite dili man mi angayan, but still ang imong gugma, Lord, gipaabot nimong ngari kanamo para lang gid maangkot ang kinabuhing dayon. Lord, tuguti sa kaning simbahan, Lord, kung naa may members dili pa man luwas. Taduga ang kasikasing, Lord. Hikapa ang kasikasing lugar. Nga unta, Lord, dili sila muli ang simbahan. Na di nila maangkot ang kaluwasan. Sayang kayo ang mga promisa nimo sa pulong nimo, Lord, kung dili pa dili luwas. Sayang ang panahon sa pagsimba. Sayang ang panahon sa pagpangalagad kung dili pa dili luwas, Lord. Lord, hope and I pray tonight that every members na naadiri karon, everyone na naadiri karon, Lord, sigurado na gyud sila nga nakaangkon sa kaluwasan. Kung naa may wala, Lord, tanuga ilang kasing-kasing, hikapa, Lord. Ayaw tuguti nga naay someone na maato sa impyerno. Ayaw tuguti, Lord, nga naay somebody na kung mamatay, Lord, mulaglag padulong sa linaw nga kalayo. Lord, salamat sa mga promises. Unom lang to, Lord, but I believe dako ng tabang sa mga. That we are saved forever. Once we are saved forever. That is the doctrine of Baptist, but salamat, Lord God, na Biblia. Mao'y nagtudlo na mo, Lord, kung luwas ni na na kinabuhin mo, like katapusan, ang lahat na mo, Lord. We are kept with the power of you, Lord. Nagatabang ka sa mga walay buta, makapasmarik sa mga diya sa imo, Lord God. And salamat ni anak, Lord. And you are leaving us with the Holy Ghost. Lord, bless the people tonight. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name. Maigsoon ka mga gabi,